Welcome to Donmar TV News Channel. Bulig nanawagan naman ang Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nasa maunlad na ekonomiya na tumulong sa vulnerable countries na pinaka-apekto ng climate change. Inimensahe ng Pangulo sa virtual 2021 Asia-Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council Dialogue with Economic Leaders. Partikular na rito ang climate finance, technology transfer and development at capacity building. Iginit pa ng Pangulong Duterte, kailangan suportahan ng mga major economy ang developing countries sa paglipat ng low-carbon economy. Samantala, bago pa man ang 26th United Nations Climate Change Conference sa Glasgow, nagpayag na ng suporta ang UK, United Kingdom sa Pilipinas upang maabot ang climate change commitments ng bansa. Tiniyak po ni Transportation Secretary Arthur Tugade, marami pang makukumpletong proyekto ang pamalaan sa ilalim ng Build program. Sa Talk to the People nitong Martes, binida ni Tugade ang 84 airport development and rehabilitation projects ang matatapos pa ng DOTR sa loob ng kanilang panunungkulan. Kabilang dyan ang Biliran Airport, Hilongos Airport, Cuyo Airport, Puerto Princesa International Airport at mga airport sa Lingayen, Tacloban, Busuanga, Tuguegarao at San Vicente. Iginit ni Tugade ang mga proyektong ito, tiyak na iba yung ginhawa at pag-unlad ang hatid sa ating mga kababayan. Bukod dyan, may iba't ibang railways and seaport projects din nila silang inaasikaso. On November 18 next week, we will be inaugurating 11 ports dito ho sa Mindoro. Completed expansion and construction, ongoing construction, pati yung procurement. 11 ho at gagawin natin yung seremonya sabay-sabay, virtual sa Calapan. Ito ho magpapakita na kung saan makikita ninyo yung mga iba-ibang puerto na ating ginawa. Well, ang nakakagulat din dyan ay masakit ito sa side ng PDP Laban. Kasi ang PDP Laban po, ang chairman, walang iba kundi si Pangulong Duterte. Yan yung ama, yan yung father ni Mayor Sara Duterte. Eh hindi niya sinamahan eh. Nagpunta siya doon sa kampo ng Lakas CMD. Alam mo yung Lakas CMD, Lakas Tao? Yan yung grupo ni Ramos. 1992 na buo yan. Alam ko yan dahil nagkagulo yun ng 1992. At dapat si Mitra ang kandidato ng administrasyong Cory noon. Lahat ng local executive, lahat ng mga tao ay kay Mitra. Pero si Ramos ay pumalag, nagtayo ng Lakas Tao, partido, naging Lakas CMD. Bigla siyang kandidato, nanalo. Nagbaligtaran ng mga supporters ng mga panahon yon. Eh ito, medyo nakakagulat kasi nga, ang hindi lang yung PDP Laban, okay lang yan, PDP Laban, okay lang. Pero ang problema, ang chairman yung tatay niya, hindi niya sinamahan. So yun ho yung hindi natin alam kung ano talaga ang tunay na dahilan ng mga nangyayaring ito. Kaya hintayin natin kung ano magiging statement ng PDP Laban dahil nag-expect sila na sila yung sasamahan. Una-una, sabi mo nga, alam mo yung lugar na yan, ano ba yung isang Islam pinuntahan? Hindi na, magkaiba yan. Balisin. Di ba kung diyan Balisin. Iba yan kasi sa Rebilla farm. Kasi yung kasalan kahapon, sa Rebilla compound yun eh. Sa may Silang Cavite. Pag-aari yan ng yung farm ng ano yan, ng mga Rebilla. Yan. Iba yan. Doon sa Basilan, yung isang Islam pinuntahan nila, Balisin ang Island. kausap niya doon, ang kausap doon ay taga-PDP Laban. Si Velasco. Speaker Birthday. Velasco. Dahil birthday niya. So, PDP Laban ang kasama niya noong isang araw, tapos kahapon ay Lakas CMD at doon siya nanumpa. So, ibig sabihin talagang iniwan niya ang PDP Laban. At kampo ni Gloria Macapagal-Arroyo, kampo ni Bong Revilla, kampo ni Martin Romualdez, na kaya nakakagulat, kaya ito talagang matindi. Kasi si Romualdez ay pamangkin ni Imelda. Si Romualdez at saka si Bongbong, first cousin yan. So kaya ang speculation, sila na ngayon magsasama. Pero hindi rin natin alam kasi hindi pa naman nagbigay ng announcement si Mayor kung ano talaga. Bitin na bitin lagi ma-interview sa kanya eh. Hindi pa niya talaga tinatapos eh. Wala siyang maiksing kahapon lang, ambos interview sa kanya, talagang bitin eh. Kaya hindi alam natin kung saan siya pupunta. Alam na natin kung saan siya ngayon. Lakas CMD. Ngayon, ang ating hinihintay, posisyon na lang. Yes.
posisyon na lang hinihintay natin at hindi natin alam ito kung anong posisyon ang kanya tatakbuhan. Yung sinasabing magbabash, speculation. Yung sinasabing magpe-presidente, speculation pa rin. Hanggat hindi nanggagaling mismo kay Mayor Sara kung anong posisyon ang kanyang tatakbuhan. Well, kung doon naman sa issue na sa PDP laban, Partner Mike, nandoon din si Senator Bato, nagpahayag din. May pahayag din si Senator Bato. Kung sakali talagang tatakbo, Mamili na kayo. ay talagang willing siyang mag-withdraw sa kanyang kandidatura at hindi niya kakalabanin si Mayor Inday kung sakaling namang tatakbo nga ito sa National Post, Partner Mike. Paano kung tumakbo yan sa lakas? Halimbawa, kasi itong lakas si MD ito, ambisyoso rin ito. Ang gusto rin itong bumalik sa power. Actually, kung yung magugunita, kinumbinsi ni Congressman Butch Pichay, yung Vice President ng lakas si MD noong nakaraang buwan pa, na sila maglalagay din ng kandidatong presidente at ang gusto nila ay si Senador Bong Revilla. Pero nag-decline si Revilla, sabi niya hindi ako interesadong tumakbo. So ibig sabihin yung lakas si MD, talagang ang plano niyan makabalik din sa power. Dahil nga kanila si Ramos nung araw, kanila si Gloria Macapagal-Arroyo, dalawang presidente na ilagay niyan eh. 'Di ba? Bago pa nagkampi-kampi itong si Gloria. So si Gloria nasa likod din itong galawang ito. So yan ang gusto. Hindi natin, malay mo, biglang tumakbong presidente si Sara bilang under lakas si MD. Tapos maglagay din sila ng kanya sariling vice presidential candidate, si Bong Revilla. Aba, pwede mangyari yan. Kasi kung yung magunita, dalawa po yung nag-file ng certificate of candidacy na hindi masyadong kilala, pasintabi na, hindi ko rin kilala yan. Pero dalawa yan, isang vice presidential at isang presidential. Ibig sabihin yung lakas si MD nakaplano. Kaya walang nakakasiguro dito. Baka mamaya mag-declare si Sara ng tatakbo akong presidente. O lakas si MD yun. So ibig sabihin, ibang grupo ito. Kaya marami po kung pwedeng mangyari. Binibigay ko lang sa inyong background. Yung PDP laban, may sarili ng kandidato. Etong lakas si MD, merong naka-standby na dalawang COC na nag-file nandun sa COMELEC. Anytime, pwede nilang i-substitute. Kaya anytime, kung gugustuhin ng CMD na maglagay ng sariling kandidato, pwede. Yan ho ang mga update. Hindi pa pwedeng, huwag tayo masyadong kumpiyansa na ito na, Marcos Duterte na, hindi ho tayo nakakasiguro doon hanggat hindi nagsasalita si Mayor Sara kung ano talaga ang kanyang plano. Well, Partner Mike, kung ikaw ay tatanungin, anong gusto mong ending nitong lahat? Baka, ano ba? Tumakbo na lang siya. Oo. Magpresidente siya. Ayun. Magpresidente. Ako, para sa akin, magpresidente siya. Alam bakit? Kasi ang gusto ng mga DDS, magpresidente siya eh. Ayaw naman ng DDS na, ayaw naman ng kanyang mga supporters na mag-vice lang siya eh. Tanungin nyo yung DDS, tanungin nyo yung SSS. Yung solid Sara supporters. Tanungin nyo yung administration at mga followers ng administration. Gusto nila si Sara itumakbo. Na presidente. Ayaw nila ng vice. Kasi ang purpose, ang unang-unang sinasabi ng araw pa, ang gusto ng mga supporters ng administrasyong Duterte ay yung magpapatuloy ng totoo doon sa programang maiiwan ni Pangulong Duterte. At ang kanilang paniniwala, anak lang ang pwede makapagtuloy noon. Kung sinasabi ni Marcos, sinasabi ng iba pang kandidato dyan, ay sinasabi lang yun. Pero yung tiwala ng mga DDS ay doon sa anak. Ganun talaga. Pero, well, kung yun na sinasabi ng ibang kandidato, di aabangan natin. Pero mas may tiwala yung administration supporters, loob at labas ng Malacanang, na Duterte ang magtutuloy sa mga maiiwan din ng Duterte. Diba? Ganun yun eh. Pero ngayon, kung tatakbo siyang vice, ibang usapan yan. Ang problema rito, ang matatamaan, si Senador Bongo. Yan ang mabigat. Pag tumakbong vice si Sara, maglalaban. Si Bongo, mabigat yan. Alam mo naman si Bongo, parang anak na rin ni Pangulong Duterte. Grabe ang relasyon yan. So yun yung marami pang pwedeng mangyari. Sana nga Mayor, tapusin mo na ngayong araw na ito. Para naman makarelax itong weekend ng mga tao. Para alam na kung ano talaga ang galawan. Kasi kung aabutin pa tayo ng Monday, ilang araw pa ito, although, di ba? Ay kung ngayon magdi-declare na tatakbo akong vice o tapos, tatakbo akong presidente, tapos ang usapan. Di ba? Ang kanya-kanya na yan. Ibig sabihin, alam na natin ang ating galawan. Pagka hindi pa, nabot ng weekend, mababa pa yan. Ilang araw pa yan, partner. Abay, yung mga supporters, Partner Mike, ni Mayor Inday ay talagang umaarangkada na rin. Alam mo naman, dito sa... nag-ingay na talaga. Oo, nag-ingay na. At may mga caravan pang ginagawa, Partner Mike, mula Davao hanggang papunta dito talaga para
sa pagsuporta nga na si Mayor Sara ay tatakbo sa national post. Hindi pa natin talaga sigurado talaga kasi hindi talaga direktang ipinapaalam ni Mayor. Although may mga spekulasyon, Partner Mike, na talagang BBM Sara daw. Ganun ang mga spekulasyon nila. Yun na nga. Pero Partner Mike, mas maganda siguro, mas mapaliwanag mo yung baga posisyon kung Vice President, anong mas maganda bang baga trabaho? Kasi Vice President ngayon, naging issue na rin natin na this time, panahon ni Pangulong Duterte, dahil na hindi nga sila kapareho ng partido at ganun na ang kanyang ginagawa o trabaho. Anyway, sa ngayon pa, mag-i-election pa naman tayo. Kung after election, saka pa natin malaman kung anong bibigay na trabaho sa Vice President. Kung si Sara ay tatakbong Vice President, ang laki ng tulong yan kay Bongbong Marcos, kung kay Bongbong Marcos sasama. Ang laki ng tulong kay Marcos. Pero pag tumakbo itong presidente, may problema si Marcos kasi maghahati-hati na yan. Diba? Tapos si Senador Bato de la Rosa baka tumakbo rin. Diba? Kasi nga, ibang partido yun eh. Maliban na lang kung magkaroon ng coalition. Ay, alam mo, after November 15, ito sinasabi ko sa inyo, after November 15, hindi ibig sabihin tapos na yan. Pwede pa hong magkaroon ng pagbabago. Magkaroon pa ng coalition before yung kampanya. Yung during campaign, alam mo, February, basta bago mag-eleksyon, marami hong pwede mangyari. Kahit na sabihin natin mag-declare itong presidente, pero pagka nagkaroon ng coalition, so may mag-giveaway talaga. Kaya hindi natin sigurado pa kung ano talaga. At pag tumakbong presidente, ayan talaga yung mag-iiba ang galawan sa pro-administration. Sa opposition, wala na silang problema kasi. Ang mga opposition, hindi na sumasakay dyan. Ang kanila, tumakbong presidente o vice president, ala na sa kanila. Sila ay nakaprepare na dyan. So itong kampo ni Bongbong Marcos, PDP Laban, at Lakas CMD, ito ngayon ang ating binabantayan. Magkakaisa ba sila o magkakanya-kanya sila? Pag nagkanya-kanya sila, tuwan-tuwa ang mga opposition dyan sa nangyayaring yan. Oo, at madagdag ko rin, Partner Mike, kahapon din ay iginiit ni Bongbong Marcos na tuloy ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2022 elections. Kung sakali man na tatakbo pa rin, kung tatakbong Pangulo si Mayor Inday, wala siyang magagawa. Kasi nga, si Bongbong Marcos, Partner Mike, may ilang, baga, ito last na lang niya kasi nga yung sa edad niya, di ba? Sa issue sa edad niya, at the same time, ito yung baga, pagkakataon niya para mamuno sa ating, baga, yung pangarap niya maging Pangulo ng ating bansa, Partner Mike. Hindi lang yung partner, kundi yung kanyang yung Marcos loyalists at supporters, talagang nag-declare na talagang for president. Ayaw nila na bumaba. Ayaw nila. Gusto nila for president na panahon na nga daw para sa kanila. Kaya lang nagiging malapit yung posible na Marcos Sara Duterte dahil nga po yung presidente, alam mo naman kasi, ang pagtakbo sa national position, hindi lang yung kandidato magde-decide, political party. Pag sumali, kaya nga nanumpa ka Pag sumali ka sa political party, susunod ka sa kung anong alituntunin ng party. Ay kung sabi ng partido, mag-vice ka na lang kay Bongbong Marcos, walang magagawa si Sara doon. Kasi yun ang gusto ng partido. At ang influensya niya, napakalakas. Alam mo bakit? Kasi nga yung presidente ng Lakas CMD, first cousin ni Bongbong, Congressman Martin Romualdez, pamangkin ni Imelda. Inuulit ko, ang political party po ay merong policy kung ano ang kanilang desisyon, yun ang susundin ng kandidato. Hindi ka manunumpa sa isang partido kung ikaw ay susuway o ikaw ay hindi susunod sa policy. Kaya ang laki ng posibilidad sa pakiramdam ng mga Marcos loyalists at mga nakakaintindi sa politika, malamang mag-vice nga kay Bongbong. Kasi nga dikit-dikit na yung kanilang yung relasyon pampamilya at saka yung policy ng partido. Importante po yun. Baka kayo hindi naniniwala, aralin po ninyo. Ang partido merong authority na mamili at magsabi kung anong posisyon ng kandidato. Hindi kandidato ang magde-decide. Posisyon yung partido kasi yan ay merong organization matino. Kahit anong partido, yan ang nasusunod. Pero Partner Mike, naalala mo, maraming mga partido din na talagang umanib doon kay Mayor Sara nung nasa hugpong pa siya na talagang susuporta sa kanya. Bukod doon sa sinabi mo, or yan bang dahilan kung bakit siya ay pumasok dyan sa Lakas CMD, di ba? Ang raming partido noon, mga 4 o 5 ata yun na talagang nagpayag ng kanyang pagsuporta sa kanya. Bakit kaya Lakas CMD at hindi yung iba? Bukod doon sa sinabi mo kanina. Well, dito na yung partner. Ayaw ko namang, ako to, opinion lang. Ibig sabihin, malakas si Gloria Macapagal Arroyo. Malakas si Romualdez. Hindi lang Romualdez. Baka si Gloria talaga.
Kasi si Pangulong Arroyo siyang makapangyarihan sa lakas CMD dahil partido nila yan. At alam na natin na ilang beses na nag-meeting sila sa Davao pa at kasama sa nagkukumbisi. Although mga lumapit kay Sara, nandiyan yung Nationalista Party, nandiyan yung PDP Laban, nandiyan yung lakas CMD at saka iba pang partido. Ayun nga, yan ang sinangano. Kasi malaki itong lakas CMD. Nananahimik lang ito. Malaking partido ito. Panahon pa ni Ramos ito, 1992 eh. Hindi naman, at saka alam mo naman ng mga political party or yung mga politiko, pasintabi na. Maramihan naman dyan, balimbing. Pagka nanalo yung political party o kandidato na kung anong partido, magbabalimbingan yan, maglilipatan ka agad. At sanay na sanay ang mga politiko dyan. Ako, sanay na rin ako dyan. Kahit itong mga nasa sa PDP Laban, karamihan dyan, dilawan eh. Diba? Ang wala lang naman dilawan si Marcos kasi kalaban talaga nila yun. Yung ibang mga partido dyan, lahat karamihan dyan dilawan. Kahit yung Action Demokratiko, may dilawan doon. Kahit doon sa kampo ni Lacson, may dilawan doon. Okay? Dito sa kampo ng PDP Laban, maraming dilawan dyan. Diba? Dito sa lakas CMD, marami rin dilawan. Kasi nga ang mga politiko, palipat-lipat lang yan. Wala namang prinsipyo sila dahil lang kanilang iniisip, yung kapakanan ng kanilang distrito, kapakanan ng kanilang kinakatawan. Yun yung maling sistema sa atin. So, abangan natin kung ano, sana ngayong araw na ito, mag-decide na para mawala ng speculation. Sana si Mayor mag-decide na kung ano talagang position para alam na natin kung ano ang kung sino-sino ang pwede maglaban-laban. Doon naman sa issue kay Senator Bongo, partner Mike, nabalitaan mo ba yun na sinasabing wala na siya, tanggal na siya sa pagka-Vice President. Pero nilinaw ni Senator Bongo kahapon na 4 na po na siyang kandidato na Vice President. Although may 40 days. Oo, 40 days na siyang tumatakbong Vice President, baka kandidato bilang Vice President. Kaya nililinaw niyan na baka kasi inakala ng ilan sa ating mga kababayan na siya ay wala na. Kasi baga magwi-withdraw na. Hindi naman nag-withdraw. Hindi siya nag-withdraw. Nandiyan siya. Yan nga sinasabi ko kanina, partner, na pag tumuloy, pag si Sara ay tumakbong Vice President, tapos sabi ni Senador Bongo itutuloy siya at yan ang gusto rin ng partido, magkakalaban sila. Yun ang matindi. Kaya nga, medyo sakit ng ulo ito ni Pangulong Duterte. Isipin mo yung kanyang anak na babae, si Mayor Sara, tapos itong grabe, parang anak na rin ang turing niya kay Senador Bongo, tapos kung sakali maglalaban, medyo hindi, ano yan ibang dating niya kay Pangulong Duterte. Siyempre, anak at saka isang malapit na taong pinakamalapit sa kanya. Alam mo naman, walang pinakamalapit na tao sa buong Pilipinas maliban sa anak. Itong si Senador Bongo lang. Talagang kahit saan nagpupunta sila magkasama, alam na alam ng taong bayan. Kung maglalaban yan dalawa, mabigat yan. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Pero wala akong official na siya tinanggal, hindi po. Nandyan pa rin. Katunayan, nag-may statement siya kahapon. Sabi niya, tuloy na tuloy siya. At suportado siya ng partido at yan ang kanilang pinaghandaan. Nakita mo? Ayan ang, malay mo, baka biglang mangyari ay Sara Duterte for President, Senador Bongo for Vice President. Coalition between PDP Laban at Lakas. Hindi pwedeng, hindi rin malayong mangyari. Dahil yung Lakas CMD at saka PDP Laban at mismo si Pangulong Duterte, magkakaibigan yan. Si dating Pangulong Arroyo, maraming ang cabinet secretary, nasa ilalim ngayon, tingnan mo yung mga cabinet secretary ni Pangulong Duterte noon at ngayon, pati yung mga natanggal. Mga tao ni Gloria Macapagal-Arroyo yan. Marami nakapwes. Si Duque, tao ni Gloria Macapagal-Arroyo yan. Sina Esperon. Di ba? Ang daming cabinet secretary under Gloria yan. Kaya malalim po ang relasyon. Kaya may posibilidad. Yun naman, taratawag natin, speculation na naman. Hindi na maiwasan. Walang official eh. Pwedeng Mayor Sara Duterte for President, Bongo for Vice President. Dahil nga hindi naman sila magkakalaban. Magkakasama yan sa totoo lang. Magkaiba lang ng partido, partner.